Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Makikinig, mag-aaral na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin mga kapatid. Magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, salamat po. Dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, hindi mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord. Lalo-lalo na po ako. Samahan mo po ako, turuan mo po ako. Para puro salita mo lamang po ang ilabas ng aking bibig. Lord, salamat po muli, Lord, ngayong umagang ito. At kiniklaim ko po na ito'y tagumpay dahil narito ka, kasama ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat. Unahin ko lang bago tayo mag-umpisa yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat. Mga kapatid, ang aking isi-share ko sa inyo ay dito sa Acts o Gawa chapter 13. Pero dito na po ako sa chapter 13 verse 42 hanggang 52 po ang aking isi-share sa inyo. Ito yung pagkakataon na nag-share ng salita ng Diyos itong si Paul, si Pablo at si Bernabe. Po, nag-iikot sila kung saan sila nakarating at sabi nga po dito sa verse 42 nangapalabas na sila Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo. Inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw. Sabi pa, pagkatapos ng pagtitipon, maraming Hudyo ang mga taong lumipat sa relihiyon ng mga Hudyo ang sumunod kina Pablo at Bernabe. Pinangaralan sila ni Pablo at Bernabe na, sabi rito, pinayuhan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. No? Katatapos lang nilang magbahagi ng salita ng ating Diyos, pero inimbitahan kagad sila nung matapos sila. Bukas, mag-share ulit kayo o maghayag ulit kayo o mangaral ulit kayo ng salita ng Diyos. No? Sabi niya, basta magpatuloy lang kayo na magtiwala sa biyaya ng ating Diyos. At dito nga sa verse 44, sabi dito, na nga sumunod na araw na pamamahinga, halos lahat ng naninirahan sa Antioch, sabi dito, ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig sa salita ng Panginoon. Nandun ulit sila. Nagtipon-tipon ulit sila para makinig. Inaantay ulit nila si Pablo at si Bernabe na maghayag ng salita ng ating Diyos. Pero mga kapatid, nang makita ng mga pinuno ng mga Hudyo ang maraming tao at ang dumadalo dito, nainggit sila. Nainggit itong mga pinuno ng mga Hudyo. Sinalungat nila si Pablo at pinagsalitaan ng hindi maganda. Itong sila Pablo at Bernabe. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe itong magandang sinabi. Dapat sanay sa inyong munang mga Hudyo ipaparangal ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan nyo ito,
nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya, mula ngayon sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Di na raw sa mga Hudyo kasi hindi naman naniniwala. Ayaw naman silang pakinggan, ayaw silang paniwalaan, sinasalungat pa. Samantalang Word of God, magandang balita, yung kanilang hinahayag, yung kanilang sinishare dito sa mga taong to. Kaya yun ang sabi ni Pablo, ulitin ko. Ngunit dahil tinanggihan nyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya, mula ngayon sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita sapagkat ito ang utos ng Panginoon. So, tayong mga hindi Hudyo, tayo yun. Nakarating sa atin ang mabuting balita. Marami tayong napapakinggan na Word of God. Nakarating sa atin yun. Dahil yan sa kagustuhan ng Diyos. Dahil yan sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus na tayo din ay makabahagi sa alin? Sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan siyempre at sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya may Word of God tayo nadidinig. Binigyan tayo ng chance ng Diyos para makabahagi sa buhay na walang hanggan. Para mapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Anong dapat natin gawin? Tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating maging hari ng buhay natin, Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas nating lahat. Yan ang tinanggap natin, yan ang narinig natin, yan ang dapat nating isabuhay at yan ang dapat natin gawin. I-share din natin ito sa ibang tao para sila rin ay makatanggap ng buhay na walang hanggan na galing sa ating Diyos. Verse 48, nang marinig yun ang mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, kahanga-hanga ang salita ng Panginoon at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya. Kaya kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na iyon, pero sinasalungat ito ng mga Hudyo nga, ng mga pinuno pa at sinabihan yung iba pa nilang mga kalahi na salungatin nga, na pagsabihan, na baliktarin kung ano-anong mga pananalita para hindi sumama, para hindi makinig sa kanila itong mga Hudyo at mga hindi Hudyo, mga kapatid. Sabi dito, pero sinalungat ng mga, sabi sa verse 50, pero sinalungat ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga namumuno sa lungsod, pati na rin ang mga religyoso at mga kilalang babae na kalabanin sina Pablo, kaya inusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lugar na iyon. Verse 51, pinagpag nina Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila at tumuloy sila sa Iconium. 52, ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioch ay puspos ng banal na espiritu at masaya sila, at masayang masaya dahil na sumaka nila ang salita ng ating Diyos. Namuhay sila nakasama ang salita ng Diyos, kaya masayang masaya sila. Dapat ganun din tayo. When we read the Word of God, tanggapin natin ito, isang buhay natin ito, at maging masaya tayo. Dahil alam nyo ba mga kapatid, mapalad tayo dahil nakakarating sa atin ang salita ng ating Diyos. Pero marami, sinabi nga dito, maraming tumatanggi, kaya pinagpag nila yung alikabok ng kanilang tsinelas bilang babala sa kanila yun. Hindi nyo tinanggap, okay. Pinagpag nila. Ang Diyos na ang bahala sa kanila, ibig sabihin. Kaya ulitin ko lang, pag nakarinig tayo ng Word of God, pakinggan natin mabuti.
Basahin natin ito uli, no? Tapos na tayo, kagaya ako, nag-share ako ngayon, Acts chapter 13 verse 42 hanggang 52. Pagtapos natin ito, balikan nyo ulit, basahin nyo ulit. Basahin nyo ulit ito, pakinggan nyo ulit ito, pag-aralan nyo ulit ito. Sabi nga, pagbulay-bulayan nyo, night and day. No? Basahin natin ito ulit para lubusan natin maintindihan. Pag hindi nyo maintindihan, ipanalangin nyo, Lord, ano po ba yung gusto nyo pong sabihin sa akin tungkol dito sa inyong salita? Ipapaliwanag yan ng maayos ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin, nakaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan ang dapat natin gawin. Ihayag salita ng Diyos, makarating sa ibang lugar, makarating to sa ating mga mahal sa buhay, para sila din ay matuwa, mabago din ang kanilang buhay. Yan ang pinararating sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na tayo magkaisa, magmahalan, magtulungan sa pamamagitan kasi ng pag-share ng Word of God. Ibig sabihin, mahal mo ang iyong kapwa. Diba? Unang mahalagang command ng Diyos, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng buong pag-iisip at kalakasan. Ano yung pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Diyos, pagmamahal mo sa iyong kapwa, ibabahagi mo rin yung salita ng Diyos para sila din ay maligtas, para sila din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat iisip-isipin na lang natin yung, alam nyo, yung Word of God lang, yung salita ni God, yung mga promises niya sa atin. Huwag na natin isipin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, nagpapagulo lalo sa ating buhay. Bakit hindi ka magbasa ng Word of God? Bakit hindi ka magdasal? Lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong, ng guidance, ng protection. Humingi ka sa Diyos. Ipagkakaloob na yan. Kaya lahat, kung ano man yung pinagdadaanan natin, nararamdaman natin, sa puso natin, ilapit mo kay God, ibigay mo. Magbasa ka, at ang salita ng Diyos, ang iyong isang buhay. Yan ang panghawakan mo, dahil yan ang totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi ng Diyos para sa atin. Totoo ang lahat ng kanyang pangako para sa atin. Matutupad yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay tunay na sasampalataya sa ating Panginoong Hesus na siya ay bumaba dito sa lupa, ipinako sa krus, namatay, at pagdating ng 3 araw, siya ay muling nabuhay para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayon. Ibig sabihin, lakad, kilos tayo, mag-share tayo ng Word of God. Dahil sabi nga dito, nakarating din sa ating mga hindi Hudyo ang salita ng Diyos para tayo ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo rin ay magmahalan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. I pray na marami na naman tayong natutunan, and I pray na ito'y maisa sa buhay natin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, muli tayong mananalangin. Kayo din, kausapin niyo ang Diyos. Naririto ang Diyos, nakikinig sa atin. Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Salamat na naman sa iyong mga salita na aming nabasa at napakinggan ngayong umaga. Salamat at muli mo kaming kinausap, inutusan, sinabihan na ito ang aming gagawin ngayon, at ito rin ay ibahagi namin sa ibang tao, na ang lahat ng aming narinig ay iparating din namin, ibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at sa lahat ng tao, in Jesus' name. Yan ang tinuturo mo po sa amin. Kaya nagpapasalamat kami, Lord God, dahil araw-araw kaming may naririnig, nababasa, napapakinggan na yung mga salita. Yan ay kagustuhan mo, Diyos. Hindi namin ito kagustuhan. Ikaw ang may kagustuhan na kamay
na kaming lahat, di lang ako, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong salita. Tunay ang iyong pagmamahal sa amin. Ayaw mo magkamali kami, ayaw mo maligaw kami, ayaw mo maghirap kami. Pero kung minsan, kami ang gumagawa nito para maranasan ang hindi magagandang nangyayari sa aming buhay. Pero kung susunod kami sa iyo, pagtitiwala kami sa iyo, pagpapalain mo kami, iingatan, sasamahan at poproteksyonan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyo. Salamat sa pag-ayos mo ng aming mga buhay. Salamat sa pag-ayos mo po ng aming mga pamilya. Salamat sa pag-ayos mo po, Lord, ng lahat sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng biyaya. Salamat sa pagkain, magagandang bagay. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Anumang klaseng karamdaman ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na to, dahil kami ay nagtitiwala, pinagaling mo na sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat na humihingi ng kaginhawaan, kaayusan, kasiyahan sa buhay, I believe na ito po ipagkakaloob mo sa kanila. Dahil sila po ay nagtitiwala sa iyo. In Jesus' name. Thank you again for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat at sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Sa lahat ng taong nagtitiwala, umaasa, nagmamahal sa iyo, Lord. Salamat po. Salamat po dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na narinig natin, nabasa natin, napakinggan at napag-aralan. At salamat, magpasalamat na kayo dahil tinugunan ng Diyos ang inyong mga panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.